Ganito kalaking pera ang dala-dala ni LeBron papunta sa Philly. And Klay Thompson hindi naman na nagpaparamdam sa Dallas Mavericks and Stephen Curry. Eto na lamang ang natitirang paraan para maging masaya ulit si Steph. Officially mga idol, pinirmahan na ni LeBron James ang 2-year $8 million contract sa Philadelphia 76ers with the player option plus a full 15% trade kicker. Ayon kay Shams, ang 15% trade kicker na yan ay ibibigay kay LeBron James kung sakaling i-trade siya ng Philadelphia 76ers. So kung $4 million a year si LeBron James for 2 years, tatanggap siya ng $1.2 million sa kanyang kabuuang kontrata as bonus pag i-trade siya ng 76ers. Pero isang katangahan kung iti-trade pa nila si LeBron James, as per sources kasi mga idol, ine-expect na magge-generate ng 250 to 430 million in regional economic activity sa Philadelphia sa kanyang first season na si LeBron. Ganyan kalaking pera ang dala-dala ni LeBron James pag lumipat siya ng team, maging ang city na kanyang paglilipatan ay nagbe-benefit rin. At kumpara last season, times 4 din ang itinaas ng tickets nang mag-sign si LeBron James sa Philly. $68 lang noong nakaraang season mga idol, at ngayon ang pinakamurang ticket na mabibili mo sa first preseason game, home game yan, ay $283. Dagdag sa weapon ng 76ers mga idol ang pag-sign naman kay Kentavious Caldwell-Pope, ang ex-championship teammate ni LeBron James. Halos pareho lang sila ng kontrata ni LeBron mga idol, $3.9 million in 1 year for KCP. Pero kumpara noong nasa Lakers pa at nang mag-champion sila ni LeBron, bumagsak na ang shooting efficiency ni KCP, 31% na lamang beyond the arc at 41% naman from the field noong nakaraang season yan. Dahil sa 2 signings ng Philly mga idol, kinailangan nilang i-waive si Dalen Terry. Expect na marami pang mangyayari matapos ang pag-sign ni LeBron James sa Philly. Etong Miami Heat matapos ang fail na pagkuha nila kay LBJ, nag-shift na ang focus dito kay Klay Thompson mga idol, na ayon sa balita hindi pa nagpaparamdam sa Dallas Mavericks dahil gusto nang umalis ni Klay mga idol sa Dallas. Ang top 2 option mga idol for Klay Thompson ay ang pumunta sa Miami Heat at samahan si Andrew Wiggins doon, at ang reunion naman with Stephen Curry sa Golden State. Pero hinahanapan pa ng paraan ng Dallas Mavericks kung paano nilang maililipat si Klay dahil ayaw di umanong i-buyout ng Mavs at sa halip ay iti-trade siya. Bukod kay Klay Thompson, minomonitor din ng Miami si Bradley Beal at si DeMar DeRozan. Daming veterano ang free agent pa mga idol. Bukod sa dalawang to, andyan pa si Russell Westbrook na possibly end of an era na for Brody dahil wala di umanong team ang may gustong kumuha sa former NBA most valuable player. Kung meron ng LeBron ang Philly mga idol, nauwi naman kay Mario Hezonja ang Cleveland Cavaliers. Nag-sign ng 1-year $2.8 million deal ang player na to sa Cavs. He's a former 5th overall pick mga idol, drafted 2015 ng Orlando Magic at last NBA stint niya ay noong 2020 with Portland Trail Blazers. Magandang nilalaro nito sa EuroLeague, averaging 17.5 points per game noong nakaraang season with Real Madrid. Hindi lang isang team ang tumarget sa player na to sa NBA. Bukod sa Cleveland Cavaliers, possible destination din niya ang Golden State Warriors, pero dahil sa bagal ng GM mga idol ng Golden State, hindi nila na-acquire ang player na to. One of his highlights nang naglalaro pa to sa NBA mga idol ay nang mag-step over siya kay Giannis Antetokounmpo. Eto yung nasa New York Knicks pa siya at isa din sa highlight niya ang game-winning block kay LeBron James noon. LeBron with 5 seconds driving on Hezonja. Hezonja with the block! Pero ang headline talaga dito mga idol ay eto nga, Golden State Warriors na lamang nag-iisang team sa NBA na wala pa nga sinasign na free agent ngayong off-season. Iginiit ng general manager nila na si Mike Dunleavy 12 days ago na malapit na nilang ma-finalize ang 15-man roster nila for next season. I think we're getting close to finalizing the roster here, so we're looking forward to that. Hindi tuloy alam ng mga fans kung anong magiging roster nila for next season around Stephen Curry. Dahil lang nakikita natin sa ngayon ay ang old roster ng
ng Golden State Warriors. Si Yaxel lang ang naidagdag nila at nakuha pa nila yan sa draft. So far, sa mga galaw ng Golden State mga idol, niresign nila si Al Horford, Kristaps Porzingis, DeAnthony Melton at si Charles Bassey. At ang mga umalis na ay si Pat Spencer at si Kenton Post. Lahat ng team sa NBA ay may nakuha na sa trades at free agency signings. Etong Golden State Warriors na lamang ang mahimbing ang pagkakatulog. Kailangan gumalaw na ng front office ng Golden State Warriors or else si Steph na ang gagalaw para sa kanila. Ayon na sa mga GMs ng ibang teams mga idol, malamang daw ay hindi mag-sign ng extension sa Golden State Warriors si Stephen Curry pag maging eligible ito sa August 29 due to their lack of urgency to compete for another championship. Dahil kung pipiliin ni Stephen Curry na hindi mag-extend ng kontrata sa Golden State Warriors, magiging unrestricted free agent sa 2027 ang greatest shooter of all time. At dito papasok yung idea sa pag-sign ni Stephen Curry sa ibang teams sa susunod na taon. Ang mga balitang kagaya nito mga idol ang magbibigay pressure naman sa front office ng Golden State Warriors na gumalaw. Assuming na mabibigyan na ng kontrata si Draymond Green, meron pa ring 4 ang natitira mga idol sa roster spot ng Golden State Warriors. At mukhang i-resign din nila si GP2 kaya 3 na lamang ang natitira sa spot na yan ng Golden State. Isa pa malamang sa frustration ni Stephen Curry sa current roster ng Golden State Warriors ay ang average age. Dahil ang average age ni Al Horford, Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green at ni Kristaps Porzingis ay 36 years old. One of the oldest team ngayon sa NBA mga idol ang Golden State Warriors. Ayon din sa report mga idol, pagod na si Stephen Curry kakahabol sa mga stores. Di na nga niya nakuha si Giannis, wala pa si LeBron James. And the best option for Stephen Curry ay siya na umalis ng Golden State Warriors at maghanap ng kuponang sasalihan niya kagaya sa ginawa ni LeBron. Kung front office lang ng Warriors ang masusunod, hindi nila ititrade si Stephen Curry maliban na lamang kung mag-request ang greatest shooter. Pero para kay Kyle Kuzma, okay lang naman na maging Kobe, Duncan or Dirk na nagstay sa isang kuponan lamang hanggang sa matapos ang kanilang NBA career. Bottom line ng issue na to mga idol, hindi problema ang mga players kundi ang front office na ang dapat sisihin. Assuming na mag-request ng trade si Stephen Curry, sa East na nga ba ang destinasyon ni Steph? Lalo pang lumakas ang Eastern Conference ngayon at mukhang wild East na ang nangyayari. Si Kawhi Leonard na lamang ang inaantay dahil on hold pa rin ang trade na nangyari sa pagitan ng Toronto Raptors at ng LA Clippers. Reportedly, September pa matatapos ang investigasyon bago magsimula ang training camp. Coincidence lamang ba na nangyari to noong 2019 nang pumunta sa Toronto Raptors si Daklo? Nabuo naman ang sinasabing super team noon sa Philadelphia 76ers. At ngayong 2026 naman, muling nabuo ang malakas na team sa Philly with LeBron James. Idagdag pa natin ang Miami Heat na meron ng Giannis Antetokounmpo, Washington Wizards with AD and AJ Dibansa. Muli ring magbabalik hardcourt si Tyrese Haliburton at kasama na niya si Ivica Zubac and syempre ang defending champ ang New York Knicks.